Okay? So 2% or smaller lang. So kung area mo sa concrete mo is 1,000 mm squared, pila lang ang dapat mo ibutang na reinforcement. That is only 2% lang sa 1,000. So pila lang ang area sila. Diba? So it's too small. No, it's too small. So kung hindi naman pwede siya padamo ang area of steel kaya hindi yan na ma-adhere ang goal na ito na maging taklay siya. So the area of reinforcing as a percentage of the total cross-sectional area of the beam is quite small, usually 2% or less, and its effect on the beam properties is almost negligible as long as the beam is uncracked. Therefore, an approximate calculation of the bending stresses in such a beam can be obtained based on the gross properties of the beam's cross-section. Kung siya, magamit ng isang flexural or bending stress formula nga F is equals to My over H. So this is the formula sa ACI. Pag solve sa modulus of rupture, what we will use the formula given to us by the NSCP. You use the 0.62 hindi ka magamit sa 1/7 na siya ata sa iba niya textbook. Okay? And iba nga mga about sa second printing, ano nakabutang na sa inyong FR? 1/6 or 1/7? Ang 0.67 is 1/7. So 1/6. 0.62. Bilang sa inyo, sa second printing na lang, 0.62 man. 0.62 man. Now about the first, 0.62 man nino. Iba na textbook, especially mga textbook na hindi pala publish. Kung may maka-encounter na po textbook ni Castro, textbook ni Rivi Center, isa niya, no? Isabilla, hindi ko man magtuon na sa ilang formula. Okay? Kaya ang iba na sa ilang formula, own na ilang derivation. Balik derive na nila from the original equation. And then, ang iba na naka-constant sa NSCP, ginapahan nila fraction. Okay? So, although gamay man ang difference, pero may discrepancy diyan. Okay? So, we'll still abide to our code na kung ano ginhatag sa constant sa code, ano sunod na po. Okay? Okay, kung sa ACI pa lang, 0.7, iya yan. No? So, kita yan, 0.62. Okay? So, the formula for the MCR, dapat na this, meron na siya sa ano. Mayas mo lang ang formula sa ACI at sa NSCP sa MCR. Okay, so as I mentioned kanina, we have what we call the modular ratio. And sa code na ito, nahatag naman ako din siya ng pay. So, in the modular ratio, so na siya, when the bending moment is sufficiently large to cause the tensile stresses in the extreme fibers to be greater than the modulus of rupture, it is assumed that all the concrete on the tensile side of the beam is cracked and must be neglected in the flexure calculation. Okay? The cracking moment of the beam is normally quite small compared to the service load moment. Thus, when the service loads are applied, the bottom of the beam cracks. The cracking of the beam does not necessarily mean that the beam is going to fail. The reinforcing bars on the tensile side begin to pick up the tension caused by the applied moment. Okay? So usually, ang kampanya, ang cracking moment is too small compared to the service loads. And sometimes, ang cracking moment na makarry lang sa beam sila is its own weight na din. Okay? And we know ang mga beams na to, wala naman siya ginabutang nila sa ato na structure para mag-carry lang sa own weight. No? Ginamutangan na siya sa mga applied loads. And ako na ng mga structural loads na to. So once na structural loads na ibutang,
nag-exceed na ang FC into FR. Okay? So meaning na-exceed niya na ang modulus of FR. Okay? So on the tensile side of the beam, an assumption of perfect bond is made between the reinforcing bars and the concrete. Thus, the strain in concrete and steel will be equal at equal distances from the neutral axis. If the strains in the two materials at a particular point are the same, however, their stresses cannot be the same since they have different moduli of elasticity. So, kung i-compare, although the same sila, thermal coefficient of thermal expansion almost equal, pero ang ilang modulus of elasticity is napugidya ang difference. Okay? Normally, ang isang concrete naton is ang iyang ES or Young's modulus is about 70 to 80 MPa naman. Kumpara sa steel naton nga 70 to 80 gigapascal galing. 70 to 80 gigapascal compared to the steel na 200 gigapascal or more. Okay? So, thus, their stresses are in proportion to the ratio of their moduli of elasticity. The ratio of steel modulus to the concrete modulus is equal to or called modular ratio. So we have here, the steel bars are replaced with an equivalent area of fictitious concrete, which is equivalent to the area of steel multiplied by the modular ratio. So for the area of steel, since we are using in the Philippines ang standard naton nga rebars, we will base our formula or aton area of steel sa appendix A. Okay? So, we will use this part, dini. Sa steel. Pag-compute nita sa area sa steel. Pinakalas. 4192. Kabalay ko namin pala naman. Okay, we will use this one. It's alam ko sa Pilipinas. No? So, for example, if we have a rebar nga 25 mm. So, each of the cross-section of a 25 mm bar, we have this area of 491. Okay? So, in terms of the mass, then mo na iya nga mass. Okay? So, hindi niya ginagamit na niya kung mag-estimate na kita sa mag-estimate na ta sa isa ka mga concrete members, no? Kaya kung mag-estimate kita rebars, we report it in lengths and in mass. Okay? So, sa inyo na applicable na kay ma-estimate ka mo sa inyong project na gipili. Okay? So, dire sa PRCT, kung mag-design na kita and mag-analyze kita sa mga concrete members, RC members, we will use this one. Okay? So, kung sa ASTM, this is ang ACI na ginamit. Kaya sila sa no? May value sila. Number 7, yung ilan. Ilay ang bar designation by number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Okay? Kung tanawin nyo sa libro ni McCormack, ang iyang mga gina-example dira is English ng mga units. So, ang iyang rebars are designated by these numbers. So, sa SI naman, we designate our numbers, bar size, number 10, no? Or 10 mm, diameter bar, 12 mm, 16 mm, and so on, hasta sa 58 mm. Okay? So, for beams na to, normally, until maximum natin is ideally 25 mm for beams. Okay? For slab, maximum natin ideally is 12, but sometimes for special type of slab, we use also 16. Okay? So, biskan din lang da. Hindi natin maglapaw dira. Okay? For slab, sa mga flooring, diba lang? Okay? Kaya slab natin, ipis na siya mo. Puputangan mo pa na siya sa dako na steel, then madamol pa gina siya yan. No? So ideally, the value the rebar size na ginagamit natin. Biskan lang tanaw nyo sa mga plano na makita ninyo. Normally, the slab is between 10, 12, and 16 na kita. Dira na siya gahapang.
For beams naman, we can have until 10 to 25 mm. But sometimes, kung dagko gidya ang especially for the exterior girders, ang sa mga main carrying gibalang beams na to, diba may ginatawag kita ng girders, beams, interior beams, and intermediate beams, diba? Pero magsilid ka gani girder, that is a main carrying element, meaning siya ginaya ang ginasuportahan sa columns, diba? So, we can expect na sa girder, dagko iya ang moment. So, for that case, kung kinanglan mo mag-up into 28 mm, then you go for 28 mm. Okay? In columns naman, we can go until 32. So, ining mga 36, 40 to 58, usually ginagutang ka na lang ni sa mga pitches. Okay? Wala pa na ni siya ginagamit for vertical structures because budlay, tagbugat siya piton, ang materials handling mo budlay. Biskan may equipment ka pa nga mag-lifting sina, budlay naman siya ihansak sa imo nga steelman sa imo nga columns. So imagine mo kung ang columns mo is, di ba kung vertical na siya? And yes, pwede siya from the stockpile mo sa dalog, lifting na sa crane, dulong sa imo nga construction site or sa area sa site mo. Pero kung maggulo na sila sa imo nga column, mano-mano na siya. Kaya hindi na kaya sa crane ang precision nga mag-install sa kabilya. Okay? So, para ease ang handling sa mga workers natin sa site at practical ang installation process, we limit our bar size. Okay? So, hindi nga pwede nga kung kinanglan mo gidya 58, then i-push through mo gidya 58, we can do another solution for that naman. No? Pwede kita ka-bundled bars, no? Pwede kita yung ka-increase sa dimensions ng column para jutay ang kabilyang pinanglan niya. Diba? So there are other solutions rather than choosing 58 mm. Ang 58 mm, dako pa na diyo. Imagine nyo, 6 meters ka mo na ikulo sa imong tao katulas talong. Diba? And take note kung straight na siya, budlay na siya gani ihansak, paano pa kung i-bend mo siya? Kaya kinanglan mo na siya i-bend. Kaya siyempre, hindi ka pwede ka-install tabilya na straight lang yun siya, kaya mahunos na yan. Although may ribs na siya, but siyempre kita paniguro kita, inamutangan ka na siya hook, inabend ka na niya ang end para biskan niya ka-pull sa ngaton nga hindi siya mahunos. Diba? So paano mo siya i-bend? Nga 58 mm imo nga i-bend. Diba? Ang nakita ko so far nga pinakadako nga bending machine, arang hydraulic na hindi na mano-mano nga muna ha. Mano-mano iniganig isa na lang kahuyok ka hangin, no? Malupad na itong steelman siguro. No? Grabe nga liso mo, no? So iniyawan na sila gani liso, kareklamo na sila. No? So kung may machine ka naman na ginagamit for bending machine, pinakadako kung nakita, 32 lang siguro. No? So para nasa sa columns, okay? Ang columns naman usually nasa 28, ang max niya siguro 36 ara. No? So may projects ko before, mga large scale projects. Columns na mo naging gamit sa to is 32, tapos ang amon nga rebars are 28, 25 lang gali. 25, pero may anak kami post tension. So, pwede siya i-combine ang isa ka conventional RC nga section together with your pre-stress naman yan. Ang mga bridges, ang mga girders na mga sa Taytay, kita nyo na gina-fabricate sa pinidalan nga naka-letter I section na gani. Natawa nyo na bala iya nga section sa punta. Kaya iya nga section sina, na siya mo? Gamo na siya bala mo. Na iya nga section. Tapos, may mga rims na siya ganida. No? Tapos nakasunod pa na siya. Okay? So, kung talawang mo yan ang section, meron na siya rebars, reinforcing bars niya. Tapos, meron na siya duct, tubo ng pipe, na pwede silver, pwede black color. Tapos, sa sulod sila, may mga tendons na siya sa sulod. Siya niya ang post tension. Iniya, regular na siya yung reinforcement. Okay? So, try nyo try nyo maglantaw. Kung makalabay ka mo to areas or
kind pala, or this kind ba si may maka-encounter ka ng plano na tay-tay ang project, check nyo ang ina. Okay? Hindi. Use this one. Okay? May discrepancy? Use this one. Ilang so short kung sa field trip ninyo, di naman field trip, no? The last time na balitaan ko, nagkanto sila sa isang manufacturing plant sa Cavilla. Pag nakita nila dito sa stockyard nga, ang 58 in actual. Okay, braso mo. Pero kay sino braso galing. For sure duro hindi duro sakon. Basta may limit lang sila kala ng braso kung hindi ako na hindi ako magbal. Basta kay braso. Matulong mo braso, ano Cavilla mo? Di ba? Paano mo na siya ikulo sa ilo ng kono man? Di ba? Gusto niya talaga sa braso kung natamo. Kung pamangkot niya sino braso, pwede braso ni Mabela, pwede braso ni Kalala, o gawin tayo, no? Diba? Okay? So, ano nga mo, mag-GT ka mo, mag-field trip ka mo, tatalaw na nila. Okay? So, muna siya nga, ideally, dapat ang field trip natin, or those na nakatake ng science subjects, okay? Ano na mo ng educational trip? Yan eh, diba? Educational trip. So, may educate kapag inyatani, no? Or nakita natin sa libro, nakita natin sa pictures, sa videos, makita natin siya first hand, nga kita kita personal makita. Appreciate na to. Pero wala ka ba mahimo, no? Kay gusto mo upod sa kung sino mo upod, upod na rin. Ano na lang na to, ano na siya, educational slash vacation. Slash vacation trip. May magaling yung bakasyon na naman po. Wala ka mo, may kami klase. Sana na? Kamo? Hindi pa. Kamo, di ba? Ang mga field trip this semester. Saan ang ganing? October? November. November? Ang finals? Ay, final na, eh? Finals na. O kaya nga po exam, ano mo? Midterm exam na ito is October. And last week of October, as per schedule. So kung November, finals na. Finals pa ba? Ano ka mo ito kalawin? 1 week? 1 week? More or less? May extend ka ba yan? Kapamilya ka ba kaya? So kung 1 week siya, meaning 7. The steel bars are replaced with an equivalent area of fictitious concrete, which is now equal to the area of steel multiplied with the modular ratio, which supposedly can resist tension. This area is referred to as the transform area. Nambala na kanina. Diba? And then, this fictitious stress, which is, ako na siya, ang Fs over N. So, since i-multiply mo ang area sa steel into a value, then once we solve its actual stress na, so i-cancel out na lang niya ang multiplication. Okay? Then, if we have a value or a section na doubly reinforced, ang doubly reinforced is an example of a doubly reinforced beam when you have a reinforcement on the compression side. So what to do? Paano mo siya i-transform into a homogeneous area? Compression bars. Okay, compression bars. So for this type or certain section, you have a tensile reinforcement for number 9. Ano yung bago kanina nga English units, no? So for number 9 and then 2 number 9. Okay? So let's say ano na siya, 25 mm sa babaw 25 mm. Apat ka 25 mm, 2 ka 25 mm. So sa ini, dito ang tensile din ang compression. Paano niya? Walaan? Ha? Edamo? Yan.
kung ano nga moment na gina-resist niya, is it positive or negative. So figure 2.10, sorry, nakahagay siya sa positive moment of 118. No? So kung positive moment, we know na ang bottom side sa pin nato is under tensile, the upper side is under compression. Kung negative moment naman, sulit. Ang upper portion is ang tensile, sa dalawang naman niya ang compression. Okay? So for this case, is this is positive bending ang gina-resist niya. Ang tensile reinforcement natin is here sa bottom and then compression sa babaw. So you have a reinforcement sa compression side. So this beam is an example of a doubly reinforced beam. So if how to check kung ara siya sa elastic stage pa or wala na, then check na to, no? Iyang actual stresses. So for this one, amo niya iyang equivalent transform area. This is your NAS, NAS. So this is the equivalent fictitious area of these rebars. And this one, these are the equivalent fictitious area of these two rebars, which is equivalent to 2n minus 1 times A prime S. For compression bars, we designate it with an apostrophe. So A prime S. Kung AS lang, then that is tensile reinforcement. Okay? So, to solve its fictitious area, this is the equation. So, paano siya naging 2n minus 1? At 2n minus 1 came from here. Okay. So, the transformed area of the compression side equals to the gross compression area of the concrete plus 2n A prime S minus the area of the holes in the concrete 1 A prime S, which theoretically should not have included in the concrete part. This equals the compression concrete area plus 2n minus 1 A prime S. So dito siya halin, which is 2n A prime S minus 1, di ba? 1 A prime S. So, natala lang A prime S. Okay? So, on the compression side, amuni ang iyang area. So, rearranging lang or simplifying lang ini nga term, you have now 2n minus 1 A prime S. So, dito na halin ang ini nga value na 2n minus 1 multiplied by the area of the compression bars. So, ano mo na siya nga bar size. So, nga 2n. So, ano na siya? So, that paragraph, you read that one, kung nga 2n. Because, once mag-compute na ito sa iya ni F prime S, okay? Ang F prime S kasi ni is i-divide na siya natin sa 2n. Okay? So, we multiply it with this value, pero paglabot natin diri sa iya stress, we have to divide it by 2n. Okay? So, kung ano siya? Okay? Questions? Verifications? So, muna siya ang principles of the 3 stages. So, wala ko lang na nagindala ang in-depth definition, in-depth discussion sa ultimate. Kaya medyo lawin na siya. No? Kaya integrate na natin dira ang tanan na provision sa code pertaining to ultimate stage. Okay? Damo na yung provision. Okay? So, for now, ang aton nga i-discuss, ang example natin is until elastic stage na anay, which is uncracked stage. So questions on the principles?